Part 1. Victor. Damang-dama ni Alexa ang mainit na bimpong pumupunas sa kanyang muka. Pero hindi siya nagdilat ng mga mata. Kung maaari, ay gusto niyang mananatiling nakapikit habang panahon at huwag nang magising upang matakasan ang realidad. Hindi niya matanggap ang realisasyong yumakap sa kanyang isip na kailangan niya si Victor ng higit sa ano paman sa mundong ito. Pinigil niya ang maiyak, ngunit pumatak pa rin ang kanyang mga luha. "Darling, don't cry," bulong ni Victor sa kanyang tenga. Naramdaman niya ang unti-unting paglapat ng mukha nito sa mga labi niya. Hinihintay niya ang halik nito, pero nang lumapat na ang mga labi nito sa kanyang labi, ay bigla siyang natauhan. Sapat na ang naangkin nito ang puso niya. Hindi na siya papayag na pati ang katawan niya ay maaangkin nito. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tsak na magpapa-in-love sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Papasok pa lamang si Alexa sa gate ng malaking bahay na yon ay gumagala na ang kanyang mga mata. Lahat ng nakikita niya ay sumasagisag sa karangyaang tinatamasa ng kanyang amang si Don Miguel Gutierrez. Tulad ng malawak na lupaing tinahak ng sasakyan nila bago makarating dito, at hindi pa yon ang kabuuan ng Hacienda Gutierrez. Hindi niya maiiwasang makadama ng galit sa kaisipang habang siya at ang kanyang ina ay naghihirap sa loob ng mahabang panahon, ang ama naman niya ay nabubuhay ng 61 hari. "Anong pakiramdam mo ngayon, Alexa?" tanong ni Tristan na nasa unahan niya. Ito ang detective na may-ari ng agency na inupahan ng kanyang ama para hanapin siya. Naging kaibigan niya ito sa Manila habang inaalam nito ang mga bagay tungkol sa kanya. Nang makatsak ay saka lamang nito ipinagtapat ang tunay nitong pakay at isinama nga siya dito sa Cebu. "Mixed pain and happiness," matapat niyang sagot. Bigla siya nitong nilingon. Baka sa mukha nito ang pagtataka. "Bakit?" "Dahil wala na si inay," malungkot niyang sagot. "At least ay tahimik na ngayon ang nanay mo sa kinaroroonan niya." Marahan siyang tinapik ni Tristan sa balikat. "Cheer up! Dapat kang magsaya dito. Dapat kang magsaya dahil ito na ang simula ng pagbabago ng buhay mo. Mayaman ka na, Alexa. Mayaman ka na, Alexa." Ninamnam ni Alexa ang 4 na katagang yun. Lalo siyang nakadama ng kirot. Sa sala ay naghihintay sa kanila si Don Miguel. Kahit nakaupo ay halatang matangkad ang lalaking ito. Bakas pa rin ang kagapuhan nito kahit 55 na ang edad. "Siya ba, Tristan?" Bakas ang excitement sa tinig ng Don. Nakatitig ito kay Alexa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Don Miguel. Naramdaman niya ang lukso ng dugo at yumakap dito. "Welcome home, anak," sabi ng Don na mamasama-sa luha ang mga mata. "Hindi ko alam na buntis ang iyong ina nang umalis siya rito, anak. Kaya hindi mo masasabing naging pabaya ako sa inyong mag-ina. Kung hindi pa kami nagkita ng kaibigan ng inay mo, ay hindi ko pa malalaman na may anak pala ako." "Hindi ko rin masisisi ang inay sa ginawa niyang paglilihim sa inyo. Marahil ay ayaw niya kayong bigyan ng alalahanin." Alam ni Alexa na dating katulong ng mga Gutierrez ang kanyang inang si Linda. Pinaalis ito ni Doña Matilda nang matuklasang nakipagrelasyon dito ang kaisa-isang anak na si Miguel. Ang gusto ng Doña ay si Esther na anak ng socialite nitong amiga ang mapapangasawa ni Don Miguel. Hindi naman ito nabigo. Nasaksihan nito ang kasal ni na Miguel at Esther bago ito pumanaw. "Ang alam ko ay hindi na nakapag-asawa ang iyong ina, iha. Walang tumayong ama sa'yo. Nagtataka ako kung bakit hindi mo ako hinahanap. Maraming pumipigil sa akin para hanapin kayo. Unang-una ay ayokong iwan ng inay. Para sa akin ay napakalayo ng Laguna mula rito sa Cebu.
Pangalawa ay hindi ko alam kung kikilalanin niyo ba akong bilang anak. Hindi kami nagkaanak ng asawa ko, iha. Wala siyang kakayahan. Kung lalaman ko lang kaagad ang tungkol sa iyo ay tsak na naging legal kitang anak. Inampun ka na sana namin ni Esther. Akala ko ba ay may kapatid ako? Sinabi sa akin ni Tristan na may anak kayong nasa Australia. Nilingan ni Alexa ang katabing detective. Ampon lang namin si Victor. Pagbibigay alam ng Don. Next month ay uuwi siya para makilala ka. Alam ho ba niyang ampon lang siya? Interesadong tanong ng dalaga. Oo, dahil 10 years old na siya nang ampunin namin. Anak siya ng nasira kong katiwala. Mabait si Victor at natitsak kung magkakasundo kayo. Ipinakita ng Don ang mga larawan ni Victor kay Alexa. Mukhang suplado, komento niya. Mukha lang yang suplado, pero malambot ang puso niyan. Nakatawang sabi, mukha lang yan suplado, pero malambot ang puso niyan. Nakatawang sabi ni Tristan. Maniwala ka sa akin dahil close kami ni Victor at magkababata pa. Sa kabila ng mga magagandang narinig ni Alexa tungkol kay Victor, ay kinabahan pa rin siya na hindi makasundo ang lalaki. Napakaganda ng silid na inookupa ni Alexa at di aircon pa. Pero hindi siya makatulog. Naisip niya ang ina na nawala sa sakit na leukemia. Leukemiang may pag-asa pang gumaling kung mayroon lang silang pera dahil hindi pa acute. Gusto niyang maiyak dahil may pagkukulang siya sa ina. Hindi siya gumawa ng paraan. Tinanggihan niya ang perang inialok ng isang biyudong may-ari ng pabrikang pinagtatrabahuhan bilang sekretary dahil ang kapalit nun ay ang kanyang sarili. Patawad, inay. Mahal na mahal ko kayo pero hindi ko kayang isuko ang aking dangal. Mag-uumaga na nang makatulog si Alexa. Bandang 7:00 ay ginising siya ng katulong para kumain. Kahit inaantok pa ay napilitan siyang dumulog sa mesa upang makasalo ang ama. Pero wala pa ang Don sa komedor. Ang papa ho? Tanong ni Alexa sa katulong na nakatayo sa kanyang likuran. Naghihintay ito ng utos. Nasa kwarto niya, senyorita. Ayaw kumain. Masama na naman ang kanyang pakiramdam. May sakit ho ba siya? Concern na tanong niya. Hindi mo pa alam na may leukemia ang papa mo? Ho? Gumuhit sa mukha niya ang pait. Nagbalik sa isip ang pagkawala ng ina. Pero ang sakit ng kanyang mga magulang. Pareho ang sakit ng kanyang mga magulang. How ironic, sabi raw ng doktor. Dadalawa raw ho kasi ang klase ng leukemia, senyorita. Yung isang uri ay nagagamot pa raw. Pero ang sa papa mo raw ay hindi na. Kahit daw ubusin pa niya ang lahat ng kanyang kayamanan ay hindi na siya gagaling. Hindi nakapagpigil ang dalaga. Nahilam sa luha ang kanyang mga mata. Sa palagay nga namin ay hindi na magtatagal ang buhay ng papa mo. Kaya kumuha siya ng private detective para lang mahanap ka. Patuloy sa pagkukwento ang maid na likas na madaldal. Walang kamalay-malay si Senyorito Victor sa sakit ni Don Miguel. Kaya tsak na maghihisterya yun pagdating. Mahal na mahal kasi niya si Don Miguel. Lahat ng gusto ng Don ay sinusunod niya. Wala sa sinabi ng katulong ang isip ni Alexa. Alalang-alala siya. Ano ang mangyayari sa kanya kapag wala na si Don Miguel? Hindi kaya sila magkabanggaan ni Victor? Wika niya sa sarili. Mag-iisang buwan na si Alexa sa mansyon nang dumating si Victor. May kasama itong isang magandang babae. Papa, si Liza, girlfriend ko. Masiglang pakilala ng binata sa nobyang nakakapit sa braso nito. Kakapasok lamang ng mga ito sa sala. Agriculturist din siya at tutulungan niya ako rito sa asyenda. Alam ko namang hindi ninyo mamasamain kung mag-stay siya rito ng kung ilang panahon. Halatang hindi natutuwa ang Don. Tipid ng ngiti at matabang na bati ang ipinagkaloob nito kay Liza. Sally, samahan mo ang bisita sa guest room. Halatang umiiwas ang Don na makausap ang babae. Dito na ho muna ako, sabi ni Liza na nakangiti. Gusto ko pa ho kayong makausap, Don Miguel.
Alam kong pagod ka, iha. Magpahinga ka na muna. Walang nagawa si Liza kundi ang sumama sa maid. Nakasalubong nito si Alexa na noon ay pababa ng hagdan. Nagtama ang paningin nila at kapwa sila nakadama ng disgusto sa isa't isa. Kanina, nang dumating si Victor at Liza, ay nakasilip sa bintana si Alexa. Ipinagpalagay kaagad niyang magkasintahan ang dalawa. And she hated the idea. Maid ka rin ba dito? Tanong ni Liza sa napakalambing na tono. Anak siya ni Don Miguel. Si Sally ang sumagot. Ano? Gulat na reaksyon ni Liza. Pero naroon pa rin ang Ano? Gulat na reaksyon ni Liza. Pero naroon pa rin ang kalambingan sa tinig. Ang alam ko ay nag-iisang anak lang si Victor. Nagkunwari ito dahil nasabi na ni Victor rito ang tungkol kay Alexa. Hinagod nito ng tingin si Alexa. Nang uuri ang klase ng tingin nito. Sinalubong naman ni Alexa ng matilim na titig ang mga mata ni Liza. Damang-dama niya ang pag-iinit ng kanyang magkabilang pisngi. Ngayon pa lang ay kung bakit muhing-muhi na siya rito. Tumagal ang titigang namamagitan sa kanila. Malamlam ang mga mata ni Liza. Pero ang kay Alexa ay tila nagbubuga ng apoy. Excuse me, matigas niyang sabi at saka tuloy-tuloy nang bumaba ng hagdan. Inabutan niyang seryosong nag-uusap sina Victor at Don Miguel. Ang Don ang unang nakapansin sa presensya niya. Tinawag siya nito at pinaupo sa silyang nasa tapat ng binata. Iho, siyang sinasabi ko sa iyong anak ko. Si Alexa. Iha, ito si Victor. Tumitig si Victor ng matagal kay Alexa. Hindi alam ng dalaga kung ano ang iniisip nito sa kanya. Ituro mo kay Alexa ang lahat ng nalalaman mo sa pamamalakad ng asyenda, iho. Masiglang sabi ng Don. Itinagdag pa nito na kailangang maging malapit sila sa isa't isa. Tumangu-tango si Victor. Pero nang pumasok ang Don sa silid nito, ay hindi naman siya nito kinausap. Nagpapakiramdaman lang sila. Walang nag-attempt na magsalita sa kanila. Kung gaano sila katagal sa katahimikang yun ay hindi nila alam. Kung gaano sila katagal sa katahimikang yun ay hindi niya alam. Kung hindi pa sila tinawag ng maid para kumain ay hindi pa sila titinag sa kinauupuan. Nakaupo na sa harap ng mesa si Liza nang pumasok sa dining room sina Victor at Alexa. Nainis kaagad si Alexa pagkakita sa babae. Humakbang siya paatras. Mamaya na lang siya kakain upang maiwasan ang babaeng masakit sa kanyang paningin. Mukhang mabigat ang loob sa akin ng kapatid mo, Han. Narinig ni Alexa na sinabi ni Liza. Hindi niya mapaniwalaan ang dating ng tono nito. Napakalambing nun at animo pag-aari ng isang napakabait na tao. Lalo siyang nakaramdam ng inis dito. Habang hinihintay ni Alexa na matapos kumain ang dalawa, ay namitas siya ng bulaklak sa hardin. Nagulat siya nang maramdamang nasa likuran niya si Victor. Nagtatanong ang mga matang hinarap siya nito. May sasabihin ka? Hindi ko gustong maulit pa ang pambabastos mo sa girlfriend ko. Anito sa tonong nagbabanta. Kaagad nakaramdam ng inis si Alexa sa tono ng pananalita nito. Pero wala siyang sinabing anuman. Sinalubong niya ang matalim nitong mga mata. Napapailing na bumalik si Victor sa loob ng kabahayan. Naiwan naman si Alexa na nagpupuyos ang kalooban. Hindi niya inaasahan na magre-react ito ng ganon. To think na higit siyang may karapatan sa pamamahay na yun dahil tunay siyang anak ni Don Miguel. Kainis siya. Ano bang magagawa ko kung sadyang inis ako sa girlfriend niya? Wika pa niya sa sarili. Bakit hindi mo pa sinabi sa papa mo ang balak nating pagpapakasal, Han? Napaurong si Alexa sa paghakbang patungong terrace nang marinig ang malambing na tinig ni Liza. Hindi pa rin niya mahanapan ng dahilan kung bakit masakit sa kanyang pandinig ang boses nito. Gayong wala yung kasing lambing. Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon, Han. Isa pa ay may problema ang papa. Itinuturing mo bang problema ang plano natin? Putol ni Liza sa iba pa sanang naisabihin ng nobyo. Halata sa tinig nito ang pagtatampo. Liza, may sakit ang papa at bilang na lamang ang mga araw niya.
Isang bagay ang hinihiling niya sa akin at hindi ko alam kung paano siya tatanggihan. Matamang nakinig si Alexa sa pag-uusap ng dalawa. Kabastusan mang isipin, interesado siyang malaman kung ano ang bagay na hinihiling ng papa niya kay Victor. Dapat lang na pagbigyan mong yung ama kung gayong may taning na palang buhay niya. Narinig ni Alexa ang pagsinghot ni Liza. Alam niyang umiiyak ito. Pero hindi niya tsak kung totoo yun o palabas lang. Oh, Liza, napakabigat ng bagay na hinihiling ni Papa. At pati ikaw ay apektado. Anong bagay ba yun, Han? Totoo ang pagkabalisa sa tinig ni Liza. Dahil sa paghahangad ni Alexa na mapakinggang mabuti ang pag-uusap ng dalawa, ay humakbang siya papalapit sa mga ito. Ang balak niya ay magtatago sa likod ng malagong artificial plant na naroon. Pero bago pa man siya makakubli ay napalingon na sa kanya si Victor. Namula ang mukha ni Alexa sa kahihiyan. Walang salitang iniwan niya ang dalawa. God, pinapatunayan ko lamang kay Victor na talagang bastos ako. Anya sa sarili. Pumasok si Alexa sa loob ng kanyang silid at umiyak sa sobrang pagkapahiya. Sinundan siya ni Victor at kinatok siya. Pero hindi niya ito pinagbuksan. Hindi niya gustong marinig ang mga sasabihin nito dahil tsak na ikasasama lang yon ng loob niya. Iniwasan ng dalaga si Victor. Hindi siya lumalabas ng silid kapag nasa bahay ito. Palagi siyang nagpapahuli sa pagkain at kung minsan ay sa silid na siya mismo siya kumakain. At kung minsan ay sa silid niya na mismo siya kumakain. Ang lahat ng yon ay lingid sa kaalaman ni Don Miguel na palagi ring nagkukulong sa silid nito. Naiinggit si Alexa kay Liza na palaging kasama ng nobyo sa paglilibot sa buong asyenda. Gusto rin niyang mamasyal, pero ayaw naman niyang mag-isa. Linggo, dumalaw si Tristan sa mansyon at niyaya siya nito na mamasyal. Kaagad na sinamantala ng dalaga ang pagkakataong makalabas ng bahay. Saan mo gusto mamasyal, Alexa? Masiglang tanong ni Tristan. Sa buong asyenda, kabayo ang sakyan natin. Turuan mo ko sumakay sa kabayo. Matagal ko nang gustong sumakay sa kabayo pero kahit minsan ay hindi ko pa nasusubukan. Hindi ka tinuturuan ni Victor? Takang tanong ni Tristan. Hindi kami vibes. Nakasimangot niyang sagot. Hindi kami nakikibuan. Alam ba to ni Don Miguel? Hindi. Nag-isip si Tristan. Gusto mong malaman ng papa mo na hindi kayo magkasundo ni Victor? Sasabihin mo? Pangit isipin na magkasama kayo sa iisang bubong tapos hindi kayo magkakasundo. Okay lang yun, total ay hindi naman kami magkapamilya. Noon niya nakitang papalapit sa kanila si Victor. By instinct ay kumapit siya sa braso ni Tristan. Hi, Victor! Masiglang bati ni Tristan sa binata. Kumusta ang buhay sa Australia? Marami ka bang natutunan sa pag-aaral mo doon ng agriculture? Marami rin, matabang na sagot ni Victor. Wala na ang dating init ng pakikitungo nito kay Tristan. Balita ko ay balak mo ng mag-asawa, Vic. Masigla pa rin si Tristan sa kabila ng kalamigan ni Victor. Paano mo nalaman? Kay Alexa nakatingin si Victor na naghihinala. Bakit sa akin ka nakatingin? Hindi napigil ni Alexa ang sariling huwag mag-react. Hindi ako nagsabi sa kanya. Matigas niyang tanggi. Hindi pinansin ni Victor ang sinabi niya. Diretso ang tingin nito kay Tristan. Nagtataka naman nito sa ganong reaksyon ng binata. Victor, totoong hindi si Alexa ang nagsabi sa akin kundi Hindi ko gustong malaman ni Papa ang bagay na to. Putol ni Victor sa iba pang sanang nais sabihin ni Tristan at saka tong malikod. Sabi mo noon mabait ang Victor na yun. Sumabat si Alexa kay Tristan. Nagkibit balikat ang lalaki. Problemado lang siguro. Marahil ay natuklasan na niyang may sakit si Don Miguel. Tingin ko sa kanya ay likas sa suplado at mayabang pa. Hindi ko alam kung anong pinagmamalaki ng lalaki na yan. Maling-mali ang pagkakakilala mo sa kanya, Alexa. Si Victor ay mabait na tao at hindi mayabang. Ibang klase ka din, Tristan. Sa kabila ng malamig na pakikitungo sa'yo ni Victor, ay pinagtatanggol mo pa rin siya. Kilala ko kasi siya, Alexa. Mabuti talaga siyang tao. Mabuti pa, huwag na nga natin siya pag-usapan. Naiinis na sabi ng dalaga. Tara na sa kwadra. Hinila niya si Tristan na naiiling naman na sumunod sa kanya. Magkasundo pa kaya? At ano kaya ang hiniling ni Don Miguel kay Victor bago ito mawala?